3 taon na nakalipas at nandito kami ulit sa parehong sitwasyon. Manganganak nun si Mrs. at ibang-iba yung sitwasyon namin nun sa buhay. At that time, wala akong dalawang branch sa Binondo. Ang inaasahan ko lang na income nun ay yung school canteen. Nag-i-struggle na physical store namin sa Caloocan. Yun, 3 years later. Sabi ko sa iyo eh. Napinto ah. Scheduled CS si Mrs. kaya pine-prepare na din namin yung mga gamit. Financially, napaghandaan na din namin. Pero kahit second time na namin, may kaba pa rin talaga. Bana. Ito yung panligo, di ba? Pag in case hanapin. Tapos, andito yung mga diaper. Asan yung mga ano? Hindi, diaper. Diaper to. Tapos, ito yung documents. Yung damit. So, kasi last time yun ang hiningi sa akin. Ang dami lang Ito yung documents. Okay, ready na yan, di ba? Okay, alam ko na. Yun na naman hiningi yung mga additional na lab. Tapos yung damit ni baby. Yan. So, pang kayo ito. First day. Siguro kaya iba yung feeling ng araw na to sa akin dahil naalala ko pa rin yung sitwasyon namin nung pinanganak si Savannah. Baka kami sa Binondo nun at ang bumubuhay lang sa amin ay yung school canteen. Yung unang physical store namin sa Caloocan ay nag-i-struggle at financially hirap talaga kami noon. Excited ka na kay Shotty? Apa! Oh, Jesus. Excited na. Oo, jump. In-plate ilologo? Hindi, normal delivery ang pinaghahandaan namin noon kay Savannah. Pero during labor, nagkaroon ng komplikasyon. Kaya napunta sa emergency CS. And that time, kulang yung perang na itabi ko. Then, out of nowhere, nagkaroon ako ng quick cash loan offer sa halagang 100,000 pesos. At malaking tulong yun para maitawid namin yung panganganak ni Savannah. Feeling na masaya maging tatay. Pero iniisip mo din kung paano mo mababayaran to lahat. At ngayon, sa pangalawang beses na manganganak si Mrs., doon ko naramdaman na gaano na pala kalaki yung pinagbago ng buhay namin. Hindi dahil na wala na kaming problema, pero this time, napaghandaan namin to. And finally, andito na si Shotty. Shotty dahil nakababatang kapatid na lalaki. Yung saya at relief parang first time pa rin. Una kong in-update ng pedya na healthy ang baby boy namin. After nun, nakausap ko na din yung OB namin. At in-inform niya ako na dinamay niya na daw yung appendix ni Mrs. dahil humahaba na ito. Kaya sa magkaroon ng future complication, naman niya na ito. Napaisip-isip ako na may purpose din pala talaga kung bakit scheduled CS si Mrs. Dahil ginawang one-time operation lang ni Lord. 2 taon na nakalipas, kinailangan kong mangutang para maitawid ang panganganak ng unang anak namin. Ngayon, napaghandaan na namin ng pangalawa. Hindi ibig sabihin na wala na kaming problema. Pero minsan, kailangan mo lang lumingon para makita kung gaano ka na pala kalayo. Hindi pa ito yung finish line. Pero para sa akin, progress ito. Welcome to the family, Luca Aiden Domino.